Kasi nandito, salita ni Satanas, nandito. Salita ng tao. Salita ng tao na nag-autor na hindi naman nagpakilala. Ha? Salita ng propeta, meron dito. Of course, may salita ng Diyos dito. Yung John 3:16, sino ang nagsalita doon? Si Kristo? Eh, may nagsasabi. Sapagkat kayo na lang. May nagsasaysay eh. Di ba? Salita ni Kristo ganito, at sumagot si Jesus, pakinggan niyo o Pangulong Israel, ang Panginoon natin ay iisang Diyos. Yan! Salita ni Kristo, at sumagot si Jesus eh. Yan yun. Yung salita ni Kristo yun. See? So ito naman ang salita ng Diyos. Isaiah 45, talatang 18. Ang Panginoon ay nangusap. Ha? Ako ang Diyos sa lumikha ng langit at lupa at nagtatag nito. Ako ang Panginoon. Liban sa akin, wala nang iba. Ayan, salita ng Diyos yan. You see? Eh yung John 3:16, kaya mo salita yun. Diba? Ang masakit, okay sana kung si John, si Juan. Okay sana kung si Juan ang sumulat. Ha? Yung Juan 3:16 o yung aklat ng Juan. Okay sana kasi si Juan, isa sa mga okay sana. Pero ang tanong, yung bang Juan, si Juan ang sumulat. Naiintindihan mo? Ayun. Ayun! Ayun. According. Ano sabihin ng according? Hindi si Juan ang sumulat. Pero ipinangalan lamang sa kanya. Chismis eh. Yun ang mahirap doon. Sino ang autor nito? At sino ang naglagay ng salitang yun na ipinupula po kay Juan? Yung John 3:16 na yan. Na gano'n na lamang ang pag-ibig at pagsinta ng Diyos sa sanglibutan. May nagdaan na rin eh. Siningit niya dyan at sinabi niya ito ay Ebanghelyo ni Juan. Buti na lang nakalagay sa Biblia mismo, ayon. Talaga hindi kasi pwede mangyari kay Juan yan eh. Dahil kung si Juan yan, at sinabi sa akin ni Jesus, at ako'y nagsabi kay Kristo, Kristo, gano'n na lamang ang pag-ibig sa iyo ng Ama. Ibinigay kanya. Yun! Salita ni Juan yun, kasi kausap niya si Jesus Christ. Eh ito hindi, may nagnanarit eh. Doon na naging problema ng Kristiyano kung bakit sila nangaligaw. Dahil inari nila ang Biblia na buong salita ng Diyos. Dahil kung inari nila itong Biblia na buong salita ng Diyos, kaya nga sa bawat debate natin, nakita sa mga CD, di ba? Kung salita ba ng Diyos siya, pag sinabi niya, oo, lahat yan salita niya, oo. O di ba, dumubuklat ako ng isang talata lang, tapos tatanungin ko sa kanya kung salita ng Diyos yun. Nananahimik yung pastor. Sabi mo, lahat yan salita ng Diyos. Oo. O, bubuklat na ako. Tatanggapin ko. Eh, yun, salita ng Diyos yan. O, di ba, pagbuklat ko, Ezekiel 23, talatang 21. At hinihimas ang suso at hinalabasan ng sindami ng tabog ng kabayo. Salita ng Diyos, hindi. Tatahimik na ngayon yun. O, you see? Paano yun? That's the big problem. Sa Biblia. O, nasa Biblia yun. Salita ng Diyos. Ikaw, ari mo salita ng Diyos yun. Ay, grabe, Xerex yun eh. Bulgar yung Bulgar. Yung Bulgar. Bulgar ka tawag doon? Ha? Hindi na uso ang Xerex yun, di ba? Bulgar. O, di ba? Ay nga, tik-tik. Tik-tik yun eh. O, nasa Biblia yun. You see? Saka naman, magsasalita ng Diyos ng gano'n? Hihimasin ng suso? Tapos lalabasan ng tamod at dami ng similya na kabayo? Eh, may grabing Diyos yan. Oo. Eh, kung mabasa ng bata yan, ha? Pag nabasa ng bata yan, lalo na yung medyo nagbibinabinata, eh, pupunta sa kwarto yan at baka magsarili yan. Eh, ganyan pa rin nababasa dyan. Ari mo salita ng Diyos yan. Iniinsulto mo ang Diyos yan. Yung naligaw ang Kristiyano, sinasama nila pati yung mga hindi kasi ito, suriin mo mabuti. Parang hindi sa ito salita ng Diyos. Iba ng salita nito. Sino ba yung salita nito? Diba? Iba karamihan ng aral ng Kristiyano galing sa salita ni Pablo eh. Tama hindi. Kasi bakit ang bagong tipan ngayon, ang silang nakasentro ang aral nila eh. O sino si Pablo?
Totoo, si Pablo sumulat. O yun ang tama. Si Pablo talaga sumulat nun. Dahil bakit? Hindi kagaya nitong mga aklat na ito, nakalagay ayon kay Mateo. Pero pagdating doon sa sulat ni Pablo, ganito ang pagkakayari. Kaya si Pablo nga ito, sumulat ito. Ngayon alamin natin kung sino si Pablo muna para kung totoong siya ay, ayan o, ang sulat ni Pablo. Yan, ang linaw. Kung si Pablo ngayon ang sumulat, 14 na aklat yan, ang kapal niya, no? 14 na aklat yan na sulat ni Pablo, na ipinupulapon na salita ng Diyos. Hindi ba? Ay, lahat yan, ang kapal niyan. Roma, Galacia, Efeso, Thessalonia, lahat, Hebreo, Corinto, lahat yan kay Pablo. Diba? Ngayon sasabihin mo, salita na ng Diyos lahat yan. Alamin muna natin, kung nagkukot si Pablo ng mga kasulatan ng mga nauna, yun, maaaring sabihin natin, salita ng Diyos. Diba? Magkagayon pa man, chikin pa rin natin, baka pagkukot niya, binabaliktad niya. Na kayo ibig sabihin ko. Magkagayon pa man, hindi yun ang gusto na issue parating sa inyo. Yan, tama. Sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Di alamin natin. Diba? Sino si Pablo muna para paniwalaan natin? Kasi mamaya, kung siya alagad ni Kristo, medyo okay ito. Alagad ni Kristo Diba? Disipulo ni Kristo. Hindi 90 years na nawala si Kristo sa kalang lumitaw si Pablo. Siyang 10 taon nang nakakalipas ng lumitaw ang isang Pablo. At inaangkin niya na siya ay sinugo ni Jesus Christ. Kaya alamin natin yung kanyang patotoo. Very simple lang yan. Saan ba nasimula ng nakilala si Pablo sa Biblia? Di alamin natin ang buhay niya. Si Pablo ay nakilala. Na taga-usig. Pinapapatayin niya ang mga Kristiyano na papatayin niya noon ang mga Kristiyano. Binigyan siya ng kapangyarihan ng mga Pariseo, Saduseo at mga hari para usigin ang mga nagsasabing sila ay mga Kristiyano. Pero nung siya ay naglalakad na sa Damascus, siya nagpapatotoo, nakakita siya ng liwanag. At siya ay nagpatanapa, nasubasog sa lupa. At tinanong, sino ka baga, Panginoon? Akong si Jesus, sabi doon. Sa mga gawa, 3, talatang 6, 3 hanggang 7. Yun ang patotoo ba? Tapos yung mga kasama niya, may nakita sila, pero wala namang narinig. Yun ang patotoo ni Pablo ng pagpapakilala niya kung paano siya naging alagad ni Kristo. Sa mga gawa, 9, talatang 3 hanggang 7. Yan yun. Sa paglalakad, ito yan sa kanyang paglalakad ay mangyari siya malapit na sa Damasco, pagdakay ng liwanag ang palibot niya isang ilaw mula sa langit, at siya ay nasubasog sa lupa. Si Pablo ito Si Pablo ito. Datapwat si Pablo sa talatang 1 si Pablo ito. Okay. Tapos, nakausap niya raw si Kristo at siya inaapoy bilang maging alagad. At sabi niya, yung mga kasamahan ko, meron narinig, natinig, wala namang nakita. Ito yung pangyayari sa buhay ni Pablo. Patotoo niya ito kung paano siya tinawag bilang maging Kristiyano. Kaya, alamin natin kung tunay nga ba kanya mga sinasabing ito. Kaya nung namit niya sila Pedro, yung mga alagad sila Juan, sila Barnabas, sa pagbabasa natin, tuloy-tuloy, sa talatang Kabanata 10, yan, dire-diretso yan, 12, yan, natatakot sa kanya yung mga alagad kasi alam nila ito ay mamamatay tao. Pero sabi ni Pablo, huwag kayo na matakot sa akin. Isa na akong Kristiyano. Diba? So napahinood niya si Barnabas at saka si Pedro. Buti pa, tipunin mo ang mga tao. Tipunin nyo. At ako'y magpapaliwanag. Ayan na, napahinood si Pedro at saka si Barnabas. Yung mga alagad. Ayan na. Mga kapatid na lalaki at mga magulang sa talatang Kabanata 22. Pakinggan ninyo ang pagsasanggalang na gagawin ko sa harapan ninyo. Ibig sabihin, paano ako naging alagad ni Kristo? Ito na, sa talatang 6. At nangyari, kinikwento niya nangyari sa kanya nangyari nung pagkakatawag sa kanya. Kikwento niya lang. Inulit niya lang Kikwento niya yan, At nangyari samantalang naglalakad sa